maasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, Number 1 sa Visayas, RMN, at Number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama, impunto alas 6 na umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na derechahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radio mo nationwide. Mga kasama, umaga ng Lunes, atras sa buwan ng Agosto 2026. Minsan pang sasayot na umaga sa Public Affairs programa. Straight to the point. Straight to the point. Hanggang alas 7 ng morning magkakarinigan ho tayo. Siyempre, katulad pa rin po ng dati pag-uusapan natin, mga napapanang usapin, balita, mga kagirapan, dapat rin nyo malaman. Straight to the point. Mga nangyari po sa nakalipas na 48 oras sa loob at labas ng ating lokalidad. At umaasaw kami sa rawin na sa mabuting kalagayan na sa maayos na pangangatawan. Straight to the point. Ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.10 FM sa Cotabato City. Straight to the point. DXMY 90.10 FM sa Cotabato City. Straight to the point. Magandang morning, Radyo Manabs. Magandang morning, Sir Arwin Mapia-Mapita, mga kasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakalive na rin po mga kasama ng ating programa sa ating Facebook page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Samantala, sa ating pong text hotline, 0950-032-7332. Sa kalagayan ng panahon mga kasama sa Cotabato City, bahagyang may mga pag-ambong naranasan po sa mga sandaling ito. Ano dito sa amin sa bahagi ng Ross Rights number 9 ay bahagyang ambon po yung ating nararanasan. Samantala, sa forecast ng pag-asa mga kasama as of 3 a.m. kanina, yung pong Tropical Depression Luis. Si Tropical Depression Luis, base po sa available data, nasa 130 km east ng Kasiguran, Aurora. Taglayon nito yung maximum sustained wind mga kasama na 55 km per hour, malapit ito sa gitna. Pagbugsong abot ng 70 km per hour mga kasama. Samantalang isang tropical cyclone naman yung binabantayan nasa labason ng Philippine Area of Responsibility. Itong si Typhoon Dolphin. Ang lokasyon po ito 2,850 km east ng northeastern o northeast of extreme Luzon. Taglayo nito yung maximum sustained wind na 155 o 55 km per hour. Pagbugsong abot ng 190 km per hour mga kasama. Samantalang tinatahak po ito yung direksyon ng west-northwestward sa bilis na 25 km per hour. Kaya ang bahagi po ng Cagayan Province
bahagi po ng Metro Manila, Ilocos Region at iba pang bahagi ng Cordillera o Cordillera Administrative Region. Mga karanasan ng maulap na papawrin ngayong araw mga kasama na may mga scattered rain showers at thunderstorm. Samantala tayo rito sa Bangsamoro Region, malaking bahagi ho ng Mindanao at iba pang bahagi ng ating bansa mga kasama. Ngayong araw ayon sa pag-asa, bahagyang maulap hanggang sa magiging maulap po yung ating papawirin na meron ng isolated rain showers at thunderstorm, dulutuluan ng localized thunderstorm. Nakataas pa rin po yung baba ng posibleng flash flood o landslide sa mga panahong makakaranasan ng malakas na buhos ng ulan. Samantala mga kasama, sa temperatura naman ngayong araw ho, maglalaro sa 36 degrees Celsius hanggang 24 degrees Celsius. Sumikat naman ang araw kanina 5:37 at sa Bangsamoro Region lulubog mamaya mga kasama 6:02 ng gabi. Straight to the point. Mga kasama sa muli, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Straight. Isa pong napakagandang morning po yung aming bati sa inyong lahat. It's a Monday, Radyo Manabs. Straight. Unang araw sa buwan ng Agosto. Straight to the point. Bago yung itsura ng ating kalendaryo ngayon, ha? Kaya pala napunit na yung isa. Oo. Straight. Humiwalay na po si July. Pumasok na po mga kasama si August. Aba? Straight to the point. Kaya welcome August. Straight to the point. Sana si August sa pagpasok ko mga kasama ni August, maganda yung kwentong kanyang pagpasok dahil nga sa siyempre unang Lunes niya ngayon, To the point. malamig ang panahon. Sana hanggang sa pagtatapos nito malamig pa rin. Sabi ka nila, August, be good to us. Ibig sabihin mga ano na ito siya. Mga senyales na ito na papalamigin na niya mga kasama bago pa man magtapos ang August. Oh, yung ating alas 5, ano pa ba? Madilim pa ba ngayon? Madilim pa siya. Madilim pa, no? Madilim pa. Sumarap naman natin yan by mga bare months na yung alas 5. Straight to the point. Madilim pa. Oo, madilim pa. Malamig na yung alas 5 ng umaga. O kasi sa weather forecast nga mga kasama, alas 6, 2. Yung Paglubog. paglubog. Oh, so ibig sabihin, matagal-tagal pa nasisikat yung araw. Straight to the point. Sige. Ang dami mga usapin, daming balita, kaganapan, mga pangyayari sa loob at labas ng ating lokalidad. Straight. Ngayong araw nga pala, arangkada yung pang-ilan na ba? Pang-11, 12 Straight. na araw ng impeachment trial mga kasawa na pinasimulan since Wednesday ng alas 10 ng umaga Straight. hanggang alas 3. So, alas 3 ng hapon. So umaga na ngayon, hindi Umaga katulad na. nung dati. Oo. Day 1 to day 8 hanggang gabi na sila. Hanggang gabi. Maabot ng alas 7. Oh, alas 3 na kasi nagsimula. So ngayon, maaga, Straight. alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. Straight to the point. Ano kaya magiging inaasahang mangyari ngayon sa SONA mga kasama? Straight to the point. Samantala, Straight to the point. sa ibang mga usapin, may inaasahang rollback daw this week, Radyo Maneb, sa presyo ng produktong petrolyo. Magkano kaya? Parang sa piso. Nakakalungkot na mga kasama dahil nung last week, ang sabi nga nila, malaking presyo ng pagtaas ng gasolina, diesel. Tapos, by next week, ngayong week na ito, sinasabing asa naman yung rollback ng pinakamataas. Pinakamataas pala, nasa sentavo lang. Nasa piso lang eh. Piso. Sa diesel natin, nasa piso lang eh. Straight to the point. So yun yung inaasahan yung presyohan ngayon. Magkano yung diesel natin? 80 plus? 89 ata? Nasa 90 na. 90 na? 90? Straight. Tama, 94. Mm. Yung gasolina nasa 80 plus. 82. Straight to the point. Kaya na lang. Samantalang may pahayag mga kasama ang LTFRB. Straight to the point. May kinalaman dito sa sinasabing discussion nila para po sa proposed fare increase sa mga PUVs mga kasama. Straight to the Public Utility Vehicle. Ano binabanggit ng LTFRB, yung goal nila ay para magkaroon ho ng best measure para po maging acceptable sa mga PUVs at sa komunidad at sa ibang concerned sector, particular mga commuters,
Dahil nga po sa continuous challenge Radyo Manabs na kinakarap, dahil nga po sa sigalot dyan sa gitnang silangan. Straight to the Last point. week, may mga pagkilos yung mga transport sector sa Kalakang, Maynila. Straight to the Buti point. na naman tayo dito sa ating lugar dahil yung mga nasa transport ay hindi sumasabay Radyo Manabs. Nag-obserba pa lamang sila. Pero magpagano'n pa man, hindi naman din sa nakakatakot. Pero nakakalangkot kung sunod-sunod na yung mga ganito mga pangyari mga kasama. Tataas and then biglang ibababa ng nasa piso lang. Karampot. Oo. Straight to the point. Dahil talagang ang apektado dito mga kasama dito po sa nangyaring ito, sigalot sa ibang bansa, tayo rin dito. Dahil nga sa minsan, sabi nga nila, minsan nga kasamang Sir Erwin, napapatanong na rin tayo sa mga pump boy kung ano ba yung mga manager nila, wala man lang kakayanan na magsabi na ganito, ganyan, huwag masyadong palakihin. Oo. Oo. Malay. To the point. Maging yung DOE, nakatali yung kamay Straight. para pigilan yung mga increases na ipinapatupad Radyo Manabs. Ibig sabihin, laging komento lang nila, suddenly. Oh. Straight. Lalong-lalo na ngayon mga kasama, umabot na ang utang ng Pilipinas, 19.0 trillion. Straight. Sabi, no? So may nakita tayo, nabasa tayo kasamang Sir Erwin sa mga Facebook observer. Sabi. Ang sabi nila, kung babayaran nito ng lahat ng tao sa Pilipinas, Kano yung utang natin? Pati yung Nasa- mga hindi pa nailuluwal Radyo Manabs. nasa mahigit 100,000 piso kasamang Sir Erwin. Magkano? Nasa mahigit 100,000 piso. So paano na lamang? 5,000 piso. Oo. Straight. So paano na lamang kasamang Sir Erwin yung mga kakapos lang yung mga kakarampot lang yung mga yung mga kinikita. Sa isang buwan siguro nakakaipon lang ng nasa mahigit 10,000. So mantakin niyo yun tapos Magkano yung utang mo? 100,000? 100,000 Yung share mo sa utang. share sa utang. Oh. Yan ang nakapagtataka mga kasama. Binabayaran natin lagi yung utang ng gobyerno. Oo. Pero bakit ganito? Hindi man lang nila pinapakinggan. Samantalang yung iba, ninanako yung bilyong-bilyong pera ng Kaya nga. gobyerno. Straight to the point. Usaping mga kaso Radyo Manabs. Ito muna, pasadahan natin bago sa mga lokal na usapin, ha? Marami na sila basa ng mga kaso. Pinayagan mga kasama itong si former Senator Bong Bong Revilla. Revilla last week na makapagpiyansa. Makapagpiyansa ng halagang nasa 1 million pesos. May kinalaman sa kanyang kasong malversation. Ano? Ito yung lumabas since last week Radyo Manabs. Straight to the point. Samantalang ito naman, panibagong mga personal na naman yung kinasuhan ngayon. Mga kasama, kinasuhan ng ombudsman. Maraming nabigla rito. Straight to the point. Though, Straight. binabanggit naman, itong mga ito, identified, naging critic din for a while Radyo Manabs. Naging kritiko sa Straight to the tawag point. ito? Administrasyon. Oo, administrasyon. Ito nga ito yung binabanggit mga kasama, yung yung mga pagsasampa ng kaso, binabanggit ng ombudsman. Straight. Yan yung siguro kasamang Sir Erwin, yung 10 billion na franchise ng solar. Oo, solar. Oo, sa mag-inang si Senator Loren Ligarda mga kasama at si Congressman Leandro. Alejandro Oo, Leviste. Oo, Straight. Anak niya pala to the to. point. anak niya. Kala ko lang eh. Yan din po yung nilabas late last week mga kasama Straight. na sinasabing yung investigasyon at yung investigasyon may kinalaman dyan sa nasabing usapin. Straight to the At point. umarangkada na yung yung binabanggit Straight. na investigasyon dyan. Pero binabanggit ng senadora yung ombudsman, yung investigasyon ng ombudsman baseless ayon ho kay Senadora Loren Liga. So, posibleng sa paniniwala ng senador, parang Hershey lang. Walang basihan. Oh, wala. Walang basihan. To the point. So, ayon naman sa observer, sunod-sunod na. Sunod-sunod na yung mga pagkaso sa mga individual. Sabi nga nila, marami yung ilang mga observers, sabi niya, akala namin ang susunod na Kakasuhan. kakasuhan pa nga yung dating Senate Speaker. President. Mhm. Senate President. Oh. Si Oo, Cheese. si Alan. Alan, Peter Oo, Cayetano. Nabigla Oo. sila nung ihiyag ng ombudsman, ito palang si Senator Loren Ligarda yung susunod na makakasuhan. Straight Ay. to the point.
Ano kayang mangyari ngayon sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, mga kasama? Straight to the point. Tayo, bilang mga observer, mag-aantabay, mag-abang anong kayang susunod na mangyari. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Samantala mga kasama, Straight to the point. Oras mga kasama, 6:18 ng umaga. Tatak RMN. Ang oras mga kasama atin sa atin ng United Bangsamoro Justice Party number 13 sa balota. Straight to the point. sa kabilang banda dito sa ating lokalidad mga kasama, ilan sa mga sinusubaybayan natin Radyo Manibs ng mga development Straight. for the past 48 hours. Straight to the point. Merong naiulat na insidente dyan sa bahagi ng Carmen North Cotabato na sinasabing isang barangay chairman yung nabiktima ho ng pamamaril mga kasama. Straight to the point. Ano? Sinasabing sakay ito ng kanyang service vehicle ng pagbabarilin mga kasama. Ano? Susubukan maka-establish ng dagdag na information mula sa Municipal Police Office. Straight to the point. May kinalaman ho sa pangyayaring ito. Standby lamang ho kayo. Straight. Samantalang dito sa ating Radyo Manabs, sa atin, Straight ayun palang nasabing barangay kapitan to the point. mula sa Kabudtungan. Kabudtungan. Kabudtungan na pinagbabaril kahapon. Ano? Itong si Barangay Chairman Arnel Boyet Aliudin. Straight. Straight to the point. Ng barangay, yung kanyang barangay, Barangay Cadiz? Straight. Cadiz. Taga-barangay Cadiz siya. Straight. Binaril sa bahagi ng barangay Kibudtungan. Yan base po sa nilabas na ulat mga kasama. Straight to Ano? the point. Lumalabas sa inisyal na investigasyon, To the point. yung biktima ay pinagbabaril malapit raw sa isang paaralan dyan sa nasabing lugar. Kakalangkot no, malapit sa paralan. Oo. Straight to the point. Sakay siya ng kanyang minivan. Straight to the point. Abangan yung additional information may kinalaman ho riyan. Dito sa bahagi ng Maguindanao sa Radyo Manabs, Straight. itong bago mag-weekend, yung matagumpay na pagkaka-recover naman sa isang sinasabing Toyota Fortuner. Ano bang nangyari dito sa Toyota Fortuner na to? Straight. Sinasabing nakarnap yata to. O nakarnap mga kasama na kung saan matagumpay ngang na-recover ng pinagsanib puwersa ng 34th Infantry Battalion, 601st Infantry Brigade at kasama ang PNP. Isang puting Toyota Fortuner na may plakang NEU 3215. Straight. Na-recover ang mga kasama dyan sa may Barangay Lapok, Sharif Agwak. So mabuti na lamang dahil nga sa ito ay na-recover. Ang dami ng mga sasakyan ngayon na mga nakakarnap kasamang Sir Erwin. Minsan, this time around na John Ebs, yung tracker, yung GPS nakatulong para matuntun yung whereabout ito na sabing bihikulo. Straight. Nabase po sa initial na information mula sa mga otoridad, ang sasakyan ay pagmamayari ng isang Tito Villanueva Reyes. Straight to the point. Ito'y mula sa bahagi ng Region 12 mga kasama, no? Straight. Ano bang sinasabi dito? Isinangla umano. Straight to the point. parang rent-a-car din. Rent-a-car? Straight. Rentangay? Rent-a-ngay, parang To the ganun. point. Same lang din kasamang... Ano to? Rent-sangla? Straight to the point. Parang same lang din siya kasamang Sir Erwin yung na-recover ng HPG bar dito Aha. banda sa may Sultan Kudarat yung nirentahan na kung saan isang araw lang rerentahan o hiramin. Hindi And na then, ibalik. ibabalik lang din. Pagka ano na lang, hindi na nga naibalik. And then yung mga suspetsado pumunta pala ng Talitay. Buti na lamang may GPS tulad nga nitong pagkakarecover ng Toyota Malaking bagay, Fortuner. malaking bagay yung tulong ng GPS Radyo Manibs. Oo, may mga- malocate kung saan nila yung sasakyan mo. May mga nabibili man mga kasama na GPS sa online, umaabot yan ng 1 year bago siya malulobat. Okay. Oo. Meron din siya. Sir.
May ng konti. Kuha natin dagdag information. May kinalaman ho sa development doon itong mga kasama. Straight. Sa Cotabato City naman, for the past 48 hours, kumusta mga kasama? Straight. To the point. Mayroong naiulat Radyo Manebs na insidente ng pagkalunod. Straight. To the point. Dito banda sa may Tamuntaka River. Oh, malaking ilog to. Straight. Sige nga mga kasama, magkiki-update tayo. Nasa linya ng ating komunikasyon ang Public Information Officer ng Cotabato City Police Office, si Ma'am Police Lieutenant Rosel Evangelista. Magandang morning po, Ma'am Evangelista. Sa DXMI po kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at Ebs Abang po. Good morning, Ma'am. Morning, ma'am. Sir Erwin at sa lahat po ng nakikinig ng DXMY, magandang umaga po. Opo, Ma'am. Paki-update po kami, Ma'am, dito po sa insidente ng pagkalunod nangyari dito sa may Tamuntaka River. Yes, Sir Ebs, nung kahapon po na August 2, mga bandang 11 ng umaga, nakatanggap yung ating police station 3 ng tawag patungkol po sa isang nakitang found floating body, and wherein ito po yung nakita ng isang bangkero dyan sa MB Tamuntaka, na wherein under sa police station 3. So immediately po nag-response po yung ating investigator as well as yung mga personnel po ng police station 3 sa pamumuno po ni Police Captain Nora Rama Abdullah po, yung OIC po ng Police Station 3. And nandun na po, nakita na po ng ating mga kapulisan na nasa bangka na yung nakita ng floating body, So yung victim po, kilalanin natin sa alias na Jaime. Ito po ay lalaki, 25 years old, single po to, jobless and residente po ng Mabini Street, Bagua 3, Cotabato City, So during that time, during the investigation, at pagtatanong ng ating mga investigador doon sa area, napag-alaman natin na nakita nga ng bangkero, and nung nakuha na at dinala rin sa Pasig, agad-agad nag-request sila ng ating mga medical health center personnel, wherein isa po doon ng ating mga midwives, and they tried to conduct ng CPR para lang ma-survive or matulungan yung biktima, na meron naman silang na-detect na pulse, but eventually, nang dinala o i-transport doon sa Cotabato Regional and Medical Center for emergency medical treatment, it was declared by the attending physician na dead on arrival po yung victim natin, So further investigation din na napag-alaman natin sa isang kaanak nito na yung victim pala ay diagnosed po ng bipolar disorder, and nag-undergo po yun ng medication, and may mga history na po ng suicidal attempts po. So, yung pagkaka-recover nga sa kanya dito, ma'am, yung pagkakatagpo sa katawan nga nitong lalaki na ito sa area ho ng Mother Barangay Tamuntaka. Yes, Sir Ebs, sa Tamuntaka River ng MB Tamuntaka po. Opo. Sa investigasyon po ng Cotabato City Police Office, ma'am, any information po na natanggap mula sa pamilya ng biktima? Yes, yung information po nga nasabi for info sa victim na kapatid ng biktima, yun nga po napag-alaman natin na mayroong bipolar, na-diagnose na raw ito ng bipolar disorder at may nag-undergo ng medication, at yun na rin, sila na rin nagsabi na may history na rin ng suicidal attempts, So during asking din natin sa investigator kung may nakita bang any sa katawan, inflection or physical na iba pang maaring kaduda-duda, per physical examination ng ating investigator, wala naman silang nakita. Ayun. Ma'am, ulitin ko yung residence ng biktima. Taga saan nga ho ito? Taga Mabini Street, Bagua. Mabini. Oho. Wala makapagsabi saan posibleng bahagi ng ilog? Tumalon, nahulog? Ma'am, walang information pa na gano'n?
Sir Erwin, wala naman nasabi. Ang nasabi lang kasi, nakita po ng isang bangkero, no, dyan sa mismong Tamuntaka River, no. And actually, lagi naman itong binabantayan ng family nila, no, for info ng family because yun nga yung by history, na-diagnose po siya ng bipolar disorder and as well as may mga suicidal attempts. So, per information din yung father, sinusundan din niya ito, no? Nagkataon na busy yung tatay din and ito'y nawala o nalingat sa kanilang pangangalaga. And eventually, yun nga po na-report sa kanila na may nakita ng katawan doon na lumunutang sa Tamuntaka River. May nakapagsabi rin, ano, but this is for further investigation na mag-isang witness tayo na nakita na may nakita siyang lumundag sa tubig, no, dyan mismo sa Tamuntaka River. So sa may Tamuntaka siya, posibleng tumalon. Anong oras daw po, ma'am, huling nakita ng pamilya itong biktimang buhay? So far, ang pagkaalam ko lang, Sir Erwin, but it's not a specific of the time. Yung umaga pa rin nakita pa nila, no, but umalis nga ito, no, na lingat sa pananaw ng family nila, no. So, yun po yun. But the specific time, wala po ako ditong data na naibigay po na investigator. Nung mailigtas siya o nung makita ng bangkero at niligtas, we understand, sinubukan pang isalba yung buhay niya. Pero wala na talaga, ma'am. Matigas na ho ba yung katawan ng matagpuan? Actually, nag-conduct ng immediate paunang CPR yung ating mga healthcare provider po dyan sa Tamuntaka Health Center, no. I believe hindi pa siya matigas din katigas because yun nga, nag-initiate pa at mayroon pang detected na pulse, no. May na-detect pa konting pulse yung ating mga midwives na unang nag-responde para maari pang masalba yung buhay ng ating biktima, no. But eventually, nung di-transport siya papunta na ng CRMT, yun nga po, declared na po na dead on arrival po. Ayun. So mga anong oras nga ho ito, ma'am, natagpuan kahapon? Mga bandang 11:05 po ng umaga. Okay. Nakuha na ho ito ng pamilya niya kahapon din mismo? Yes po. At ano na po yung kanyang sinasabi nating burial rites in a Christian. Opo. Malino, ma'am. Sa kabilang banda, ma'am, last po, pahabol, kumusta ang assessment naman po ng CCPO sa nagpapatuloy pa rin na election campaign? Yes, Sir Ebs, tuloy-tuloy pa rin tayo ng aktibo sa proactive activities natin sa Cotabato City Police Office natin. Ang ating mga police stations and other personnel po ay busy din po, no, sa pagbabantay sa mga iba't ibang kandidato, no, na sa kanilang pagka-campaign, no. It is part of our work also na bawat kandidato, if in case meron silang lakad for campaigning, may nakaatasan po na bawat isang personnel o dalawa, no, mayroong nakataas po. So far, so good naman po, no, wala naman tayong mga incident related po sa election, ano. Yun. Opo. Malinaw yun. Malinaw po, ma'am. Maraming salamat po, ma'am, sa Salamat oras, po, ma'am. impormasyon na inyo pong ibinagay sa ating mga tagapakinig. Good morning po, ma'am. Maraming salamat po. Yes, Sir Eb Sabang and kay Sir Erwin, mabuhay po kayo. Salamat. Good morning po. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama, si PIO, Police Lieutenant Rosel Evangelista Cognay, una doon po sa pagkakatagpo sa katawan ng lalaki. Palutang-lutang dyan sa may ilog ng Tamuntaka. May itong karamdaman Radyo Manabs. And may initial information, may nakapagsabi, bagamat for further verification pa na early that day, may nakitang may tumalon sa ilog. At yung biktima, mga kasama, may sakit palang bipolar disorder. Ayon sa pagsusuri ng mga doktor, yung mga ganito mga sakit, yan yung sinasabing sakit sa pag-iisip at yun nga, ginagawa pang magtangkang kitin yung buhay. May mga suicidal tendencies binabanggit yan. ni Lieutenant Evangelista. Away nung pakikiramay sa pamilya ho ng nauli ng mga kasama, no? Dahil binabanggit ng PNP,
hindi ito hinihiwalay ng pamilya dahil nga sa kanyang kondisyon. Pero yun nga lang, biglang nawala sa paningin nang mangyari yung insidente kahapon, mga kasama. Nakakalungkot. Straight to the point. Morning muna sa mga viewers natin Radyo Vibes bago tayo mag-commercial break. Good morning mga idol. Lagi kaming nakikinig. Shout out sa mga taga Doro Luma, Arakan, from Tinimbakan, Banisilan. Di ba Morning, nadaanan natin morning. to, sir? Oo. Point. Yung makipot ang danan. Oo. Parang gandang balikan na. And then si John Vincent Samson, salam, DXMY, Sir Erwin, and kay Kaka Ebs. Morning. Sa lahat ng 19 AKR Oy. 59. Good Long morning live. kapatid. Ay, advance happy anniversary din pala kasama Sir Erwin sa Alpha Caparo. Oy. Narating na August 8. Kung saan magse-celebrate naman sila ng nasa tamang-tama lang. Straight. Kay Sir Danilo Este, good morning. Ng RH11, good morning po sa inyo. Kay Sir Sultan Banjo Mampun Alhans, good morning din po Admin, Sir Banjo. morning. Kay Sir Abs Mitimbang din Ay, kasama Sir Erwin. yes, sir. Morning. Nakikinig din yan. Alam Admin, natin yan. good morning din po sa inyo. Straight to the point. Oras mga kasama. 6:34 ng umaga, oras mga kasama, tid sa atin ang Bangsamoro Federalist Party number 4 sa Balota. Straight to the point. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Ngayong September 14, panahon na para piliin ang partidong may malasakit, may prinsipyo, at tunay na naglilingkod sa bawat Bangsamoro. Piliin ang UBJP number 13 sa Balota. Partidong nagsusulong ng pagkakaisa, katarungan, at magandang kinabukasan. Ngayong September 14, i-shape ang number 13 sa Balota. UBJP number 13 sa Balota. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan. Kapag nagsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ating suwatan no, atong kasuldo, mana si Sultan Dato Teng Upong Gumbila, ay kasapun duwaro na Sultan sa Kabuntalan Mandanao Darul Salam, abog kandidato sa pagka-tradisyonal leader. Kanong partido no BFP. Sunyaba ang kinamong ko sa kandidato na traditional leader na sabab kanong paninindag ko kanong maratabat mo kita no ang mga tuko ng sultanet sa bansa po. Ataw kanong kapangilay kanong kagkabagal no peace, unity, and solidarity. Mag-isa-isa kanong nyaba akaman itanong ilabi so kapapagalyatan no nyaba a eleksyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa bawat barangay, sa bawat tahanan, may leader na handang maglingkod kailanman. Sa special geographic variation sandigan, Sir Butch Malang, maaasahang kaagapay ng bayan. Mula sa tapang ng pakikibaka, ngayon ay kapayapaan ang dala.
Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo? Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320. At anong solusyon po ang natuklasan ninyo? May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika. Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magagandang mga babae. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama sa buong kapuluan, 6:40 na po ng umaga. Oras mga kasama atin sa atin ng traditional leaders ni Sultan Dato Teng Gombila, number 5 sa balota. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Straight. Tuloy tayo sa ating programa. Today is Monday. Straight. Monday, malamig. Oh. Straight. Hopefully lahat na. Ang sabi nga ng mga matatanda, pagka Monday, papasokin, kaya naman magsisimula sa malamig hanggang sa susunod na mga araw na yan. Lalamig at lalamig na yan. Pero sana malamig sa labas at sa loob. Hindi yung malamig lang sa labas, pero sa loob, nasa kulo. Nasa loob ang kulo. Morning muna sa ibang viewers na Jumanab. Sir Win Pascua, good morning, Sir Ebs. Kuya Erwin, nag-brownout mo kahapon dyan. Sir, nawala mo sa ere. Kanus Ang sa gahapon, buntag. Straight to the point. Nag-brownout pala dito kahapon, sir? May adjustment sa ating tower na Jumanab. I see. Preparation doon sa signal ng AM natin. Kaya pala busy-busy si Chip Alvin. Walang Sunday break si Chip Alvin. Simula nung Friday. Walang day off. Straight. Saturday, Sunday. Overtime sila ni Chip Alvin with Danny. Loloy. Straight. Good morning din. Ating mga Engineer. technical team mula sa Metro Manila. Straight. Si Zane Vitor. Morning, DXMY. Oh, sir. Morning. Mamaya pita. Morning. Right. Straight. Si Victor. Good. Straight. To the point. Si Farid Abdurrahman Impal, good morning din po. From Upper Tabiran, Kabuntalan. Manisan Jezabel, shoutout naman din. Sa Lambay, Kalipa, sa Bagwa. Good morning din sa mga idol. Oy, nga pala, no? Congratulations sa bagong jail warden ngayon ng provincial ng Maguindaro del Norte, si retired Police Lieutenant Troben Gelil. Kapalit. Pinalitan niya si outgoing
jail warden. Pero consultant pa rin hanggang ngayon kasamang Sherwin dahil nagustuhan ni Governor Dato Tocaw yung ano niya eh. Nagretiro na ba? Oo. Retiro na siya. Retiro na sa pagka-pulis niya, nagretiro naman din sa pagka-jail warden niya. So, doble yung kanyang compensation siguro na matatanggap. Straight to the point. So, yan. Kay retired police captain Sebaw, yun na lang. Putin ang pangalan. Si Bay Umukol sa Midimbangwaya, good morning din. At ito, retired but not tired din sir, si Sir Taha. Police Captain Taha Inok. Sabi niya? Salam mga Lods, pwede ba yung 50% ng share nyo sa utang ng Pilipinas sa akin nyo na lang muna ibigay? Ako na lang magbayad sa gobyerno. Oh. Morning, Sir Taha. Si Rasmia Gimba, good morning din ang Dos. Si Razul Balon. Salam Kuya Ebs and Kuya Erwin. Mga gwapo talaga ba? Si Rasul Sendad to. I'm watching from Matilak Mother, Kabuntalan. Pa-shoutout sa Family Sulaiman, Family Sendad, especially sa GF ko. Si Yamra Patron dyan sa may Saudi Arabia. Morning. Parang kraan ito ng mga text. Di ko lang alam kung ano bang target. Sige lang. At least Sino ang gwapo yan? Tayo o siya? Siya ang gwapo. Siya ang gwapo. Oo. Alam ko tayo eh. Siya yun, kasi siya ang nag-text. Si Matua Manguda, good morning din ng Rosareds 9. Oy, salamat nga pala kay Chairman Dato Israel Dato Kaka. Dahil yung sabihin na natin kasamang Sherwin, doon na umabot sa kanila. Pero last July, July 28 pa yun. Doon na umabot. And then, na-receive natin July 31 na. So, Hindi na direct ang na-late. Kaya nga napatanong si Cap sa akin, sabi niya, may criminal ka bang nagawa? Sabi ko, wala. Wala. Never pa ako mabait ako. Sabihin, pag nasumbi na, sa mga operation kasi, part nun, yung media bilang nag-cover. Witness tayo. Oo. Tama. Kabilang tayo sa pinapadalhan ng mga subpoena sa mga court hearings. Si Manisan Jezabel, good morning din. Si Johnny Din Balasoto Bongo Jr. Good morning, Idol. May pasok ba ngayon? Bongo Jr. Oo. May pasok ba ngayon ang mga estudyante dito sa Cotabato? Meron po. Pasok. Si Alhaj Abubakar ng Rosarite 7 Cotabato City. Sembay Adam, good morning. Sally Abdul Karim, si Johor Ali Sunna, good morning po sa inyo mga ma'am. Straight to the point. Report ba kasama? Straight to the point. Ito mga kasama, LTC o Lieutenant Colonel Suscano, binigyang diin ang pagkakaisa para sa ligtas at mapayapang Bangsamoro Parliamentary Elections. Sa detalye ng balita, Radyoman DC Mangod. DXMY RMN Report. Nanawagan si 6th CMO Battalion Commander at 6th Infantry Division Spokesperson Lieutenant Colonel Ronald Suscano sa lahat ng sektor na magkaisa at maging katuwang sa pangangalaga ng kapayapaan upang matiyak ang maayos at mapayapang pagdaraos ng kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Sa kanyang mensahe sa isinagawang Bangsamoro Peace Forum, sinabi ni Suscano na mahalagang magkaisa ang pamahalaan, mga ahensya ng seguridad, mga lokal na opisyal, mga organisasyon at ang mamamayan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan bago, habang at pagkatapos ng September 14, 2026 BARM Parliamentary Elections. Anya, ang aktibong pakikilahok ng bawat sektor ay mahalaga upang mapangalagaan ang integridad ng halalan at matiyak na maipapahayag ng bawat botante ang kanilang karapatan sa isang ligtas at mapayapang kapaligiran. Election process or the right to suffrage is very important to ensure a safe and successful conduct of the first ever Bangsamoro parliamentary election. We need the cooperation of all stakeholders. First of all, to our national government, down to the region, up to the grassroots communities. Kailangan po natin magtulong-tulungan. Ang tinig ni 6th CMO Battalion Commander at 6th Infantry Division Spokesperson Lieutenant Colonel Ronald Suscano.
Nagsimula nitong July 30, 2026 ang election period para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections, hudyat ng pagsisimula ng mas pinaigting na paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga sektor para sa isang ligtas, mapayapa at maayos na halalan. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat, Radyoman Daisy. Samantala, nakaw na SUV na bawi ng mga otoridad sa bayan ng Sharif. Agwak detalye ng balita, Radyoman Maestro Rahib Bansaw. DXMY. RMN Report. Matagumpay na nabawi na nga pinagsali na puwersa ng 34th Infantry Battalion, 601st Brigade sa Ripagwaka Municipal Police Station ang isang karnap na puting Toyota Fortuner na may plakang NAU 3215 sa Barangay Lapok sa bayan ng Saripagwak sa lalawigan ng Maguindano del Sur. Ayon kay Brigadier General Edgar Cato, komando ng 601st Brigade, natuntun ang sasakyan sa pamagitan ng GPS monitoring matapos makatanggap ng impormasyon na ito ay isinangla sa Esperanza Sultan Kudarat. Agad na nagsagawa ng Joint Law Enforcement Support sa operation ang Bravo Company ng 34th Infantry Battalion sa Ripagwaka PNP na nagresulta ng matagumpay na pagkabawi sa sasakyan. Nagpasalamat naman ang may-ari ng naturang sasakyan na si Tito Villanueva Reyes sa mga otoridad. Pinuri rin ni Major General Jose Vladimir Cagara ang mahusay na koordinasyon ng militar, pulisya at lokal na pamahalaan na naging susi sa matagumpay na operasyon at pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi Bansaw, Tatak RMN. Straight to the point. Maraming salamat, Radyoman Maestro Rahib Bansaw, sa balitang yan. Samantala, grupong AMA BRMM nananawagan sa Supreme Court na resolbahin ang mga nakabinbing petisyon bago ang parliamentary election sa BRMM. Detalye ng balita, Radyoman Juldy Mapalaw. DXMY. Nananawagan ang grupong Amana Farm sa Supreme Court na agarang maglabas ng desisyon kaugnay sa mga nakabimbing petisyon na may kaugnayan sa nalalapit na kaunahang regional parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region sa September 14. Ayon sa grupo, mahalagang malinawan ang mga legal issue bago pa man ang araw ng halalan upang mapanatili umano ang tiwala ng publiko sa proseso. Sa isinagawang pagtitipon sa harap ng Korte Suprema, sinabi ng Amana Farm Group na hindi nila layuning ipagpaliban ng halalan, bagkus nais nilang matiyak na ang mga probisyon na may kinalaman sa districting, representasyon at partisipasyon ng mga political party ay naaayon sa konstitusyon bago mahalal ang unang 80 miyembro ng Bangsamoro Parliament. Dahil dito, naghain ng grupo ng urgent motion to resolve kabilang ang kahilingan para sa Temporary Restraining Order o TRO o Status Quo Ante Order. Iginit ng Amana Farm ng maagap na desisyon ng Korte Suprema ay makatutulong upang maiwasan ang mga legal na usapin na maaari makaapekto sa kredibilidad at resulta ng kaunahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region. Bismillah, narito kami ngayon sa harap ng Korte Suprema not to stop the BARM election but to prevent an election whose legal foundation may later collapse. Sa September 14, buboto ang Bangsamoro para sa first elected 80-member parliament. That parliament will choose the chief minister and govern millions of people. Pero ang districts, representation, party participation, governing that election remain under constitutional challenge. The court ordered the BTE to answer and submit the documents behind new districting law. The BTE asked for additional time. The court granted 30 days. Pero matapos humingi ng panahon ang BTE, hindi pa rin sila sumagot. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Juldy Mapalaw, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Maraming salamat, Radyoman Juldy Mapalaw, sa balitang yan. To the point. Straight to the point. Habol pa rin natin, ibang mga viewers natin. Good morning o sa inyong tanan. Wait lang, medyo naglo-loading lang ng konti yung live natin. Si Kamsali Commander, good morning mga idol. Watching from Bongabong, Sultan Mastura del Norte. Morning. Si Ibrahim Gedim. Salamat piya mapita. San siya sa kami sa Barangay Pagalungan, Kabuntalan, Maguindanao. Madalam Gedi Ig. Bah. May pahugot po pero hindi ko na ito babasahin pa. Sabi na dito. Yan.
Straight to the point. Ingat ho kayo dyan. Straight. At sa lahat na rin po ng mga nag-rally na mga membro ng partido, ingat-ingat Nangangampanya, oh. kasi yung panahon natin ngayon hindi masyadong maganda. Unpredictable. Baka kasi bigla kayong magkasakit ng hindi inaasahan, ngayon, mga unexpected good. So, ingat-ingat din po pag may time, magdala rin po ng mga basic needs ng mga gamot natin para malakas pa rin yung pangangatawan ninyo. Si Jason Sandigan, good morning Kuya Erwin, watching from Linamunan, Talayan, Maguindanao del Sur. Good morning. Straight to the point. Sige. Paalam na ho kami mga kasama. Today is Monday. Unang lunas para po sa buwan ng Agosto 2026. To the point. Abangan na yung DXMY 729 natin. Lapit na. Oo, paspasan si Chip Alvin eh. Ayaw na mag weekend break. Straight. Saka si Kuya Rick. Straight. Saka si Kuya Loloy. Straight. Baka double compensation, baka may mga bonus din tumandatang Overtime. Straight to the point. Paalam mo kami mga kasama, today is Monday at sa buwan ng Agosto 2026. Mga partners natin sa Master Control Chief Alvin Castillon, sa Digital Rajuman Ricardo Eric Madamba Jr., The Coordinator Rajuman Maestro Ray Bansaw. Kami yung nakasama ngayong morning, Rajuman Ebsabang at Rajuman Erwin Kabilbigan, Tatak Armen. Radyo mo nationwide.